Ay, magandang hapon no mga boss. Aga tayo. Baka mamaya ay paano, handa-handa naman ng konti. Mamayang pagsalubong sa bagong taon. Ilang oras na lang ano mga friend, no? Gaano kabigat ang hustisya para sa mga mahihirap, no? Tignan niyo to si Atong Ang. Bigyan tayo ng ano dito mamaya. Kinasuhan na raw eh. Our News Channel. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ito mga friend. Formal nang kinasuhan ng DOJ sa tatlong korte si gambling kingpin Charlie Atong Ang kaugnay sa kaso ng missing sabungeros. Nahaharap siya at kanyang mga kapwa-akusado sa kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention charges. Narito Bigat ko ng kaso no mga boss ni Atong Ang. No? Kaso pa lang mo ito. Wala pa akong conviction. Gender report ni Elijah Bonzo. Pinirma ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na anytime soon, posible nang magkaroon ng arrest warrant laban kay bilyonaryo gambling boss Charlie Atong Ang. December 9 nang ilabas ng Department of Justice ang resolution nitong nagsasabing nakakita sila ng prima facie evidence na sasapat para i-indict si Ang on 10 counts of kidnapping with homicide at 16 counts of kidnapping with serious illegal detention kaugnay ng missing sabungeros case. Grabe, no? Kaso ng isasampa kay Atong Ang. No? Mabubulok na ho sa kulungan. No? Kung kailan magiging legal, kung kailan magkakaroon ng sentensya, kung ilang taon, o kung talo o panalo. Kasi may hirit pa yung kanyang abogado eh. Oh. Nitong nakaraang linggo, nagsumite na ng motion for reconsideration ang legal counsel ni Ang. Motion for reconsideration na ha. May hirit yung abogado ni Ang. Bilyonaryo to, di ba? Talang yung mama, nagkakaratos lang eh. Nakulong agad eh. Matay pa yung anak sa paghahanap doon sa kanyang ama na nakakulong na pala baha na leptospirosis yung bata. Si Attorney Gabriel Villarreal na iginigiit na inconsistent sa mga naipresentang ebidensya ang naging pagpapasya ng DOJ. Sa kanilang pahayag, sinabi nitong confident ang kampo nilang pabulaanan ang mga anilay malicious and fabricated claims ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Sa 120-page resolution ng DOJ, dinismiss nito ang Puta, 120-page resolution. Ang putang dami. Parang libro na. Pero ayon sa abogado ni Atong Ang, mali kayo. Walang kasalanan ng aking kliyente. mga kinakaharap na kaso ni Dondon, maging ng kapatid nitong si Ella Kim at kapwa inadmit bilang state witnesses sa ilalim ng DOJ Witness Protection Program. Ayon sa DOJ, ang pag-i-issue ng arrest warrant ay nasa kamay ng mga korte kung saan isinumite ang mga impormasyon ng kaso at sa kasong ito ay nasa Regional Trial Courts ng Lipa City sa Batangas at sa Santa Cruz at San Pablo sa Laguna. Regional Trial Court pa lang po yan. O kung mag-i-issue ng warrant of arrest kasi nga may prima facie evidence daw, sabi ng ano eh, siguradong mag-i-issue ng warrant of arrest yan. Tama sabi ni John Vic, no? Mag-i-issue talaga. Pero ang problema, nasa mababang ano pa lang eh. Matalo man yan dyan, hihirit yan sa Court of Appeal, aabot pa ho yan ng Korte Suprema. Ha? Eh baka iba na ho presidente. Eh wala pa hong nababasang guilty, conviction ng guilty itong si Atong Ang. Ha? O tuloy natin. Ayon kay Attorney Villarreal, sakaling isawalang bahala ng DOJ ang MR nila, dapat Puta, nanakot pa yung abogado ni Atong Ang. Ha? Pag isinawalang bahala niyo yung motion for reconsideration namin, maghanda kayo sa consequences. Ng pating. Mantakin mo yan. Tuloy. handa ang ahensya sa posibleng consequences ito sa kaso. Sabi naman ng DOJ, bagaman wala pang nasasabing aksyon ng departamento dito, mandato silang magbigay ng tugon sa loob ng 30 araw. Para sa agenda, Ayan o problema sa atin, mga friend. Bibigyan na ho tayo reaksyon dyan. Hindi ho tayo nagagaling-galingan. Eh yan ho nangyayari. Ha? Sabi, ang parang legacy ni PBBM, ng administrasyon ni PBBM,
napadampot ika, napakulong si Kibuloy. Teka, no bail recommended di ba? Kaya nakakulong. Pero hindi, nabasahan na ba ng verdict si Kibuloy na siya ay guilty sa kasong nakasampa sa kanya? Na no bail? Ang sentensya niya sigurado, habang buhay. Baka mali ako. Pakikorek ako kung nabasahan na ng sakdal yan. Si Tebes, no bail din, kaya nakakulong. Nabasahan na ba ng sakdal ng guilty verdict si Tebes? Mabasahan man niya ng sakdal, aapila pa ho yan, aabot pa ho yan ng Korte Suprema na naman. Kagaya na nangyari kay Hubert Webb. Guilty sa Regional Trial Court, umapila sa Court of Appeal, guilty na naman. Pagdating sa Korte Suprema, mga gunggong kayo dyan, walang kasalanan yan, palabasin ninyo. After 15 years, mga friend. Hubert Webb po yan, halos himatayin si Lauro Visconde nung narinig ang Korte Suprema na pinawawalan sala si Hubert Webb sa kaso. Yun nga, tawag dito, brutal din yun. Inubos yung pamilya ni Lauro Visconde. May mga testigo pa doon, At nasintensyahan ho yun ng guilty sa Regional Trial Court, tapos Court of Appeal, guilty pa rin. Pagdating sa Supreme Court, mga bobo, hindi yan, wala yung kasalanan, palayain yan. At naging masaya ang yan ho yan yan ho ang batas, mga friend. After 15 years na nakakulong sila Hubert Webb, pagdating sa Supreme Court, not guilty ang sentensya. Malungkot. Ang nasintensya lang yata ng guilty, hindi ko magkakamali, ito si si Go Waping. Parang siya lang aapila pa ho yun. Aapila na naman yun nung kanyang bilyon-bilyon nga ho pera ng mga yan. Aapila yan. Hanggang magpalit ang administrasyon, minamalas-malas, pagdating na naman sa Korte Suprema, not guilty na naman. Mga ganun na naman, di mo maintindihan ang batas, nakakaluha. Para sa mga Kilawan de la Cruz. Ang masakit nito, mga friend, nakakatakbo pa. Nakakapag-file pa ng candidacy. Hindi ba? Tignan mo si Kibuloy. Nakatakbo pa senador, di ba? Nakakulong. Paano kung nanalo yung ungas na yun? Aber? Bakit? Kasi nga yun ang batas daw ng COMELEC. Hanggang hindi proven guilty, pwedeng mag-file ng candidacy. Kagaya ni Digong. 80 anyos na. Nakapag-file pa rin ng kandidato pagka mayor, nandun na yata sa dahig. Di ba? Nakapag-file pa rin ng candidacy. Ano ba naman yan? Isang magandang example, si Senadora Laila de Lima dati, ngayon kongresista. 3 kaso, puro no bail recommended ang isinampa dyan. Nakakulong. Ilang taon inaabot sa kulungan. Kung hindi pa siguro nagpalit ng administrasyon, baka hindi pa makalabas ngayon yung 3 kaso, puro lahat dismiss. Kita nyo, mga friend. Yan ang batas. Sige na. Sabihin na natin may naipakulong nga ito. Si His Excellency. Bakit? Nasintensyahan na ba si Digong? Di pa rin. Di ba? Si Bato. Na warrant of arrest na ba? Wala pa rin. Nagtatago na. Hindi ko tayo sa naiinip. Pero yan ho nangyayari. Ilang taon si Senadora Laila de Lima sa kulungan? 6 na taong naghirap yung pobre. Dahil lang doon sa
nakakuha ng probable cause. Ang Department of Justice nito, si Vitiliano Aguirre yata ang nasa DOJ nun eh. Di ba? Tao rin hindi ko. Sa ngayon, wala pang naisasampay atang kaso dyan kila Aguirre na yan. Ako. Kung ano yan. Dapat po yan sa totoo. Ang hirap po ng batas. Sa totoo lang. Napakabigat. O, sangsang mahirap. No? Ang hirap humanap ng hustisya. O, tingnan mo yung mga sabungero na yan. O. Ipipilit pa ng abogado niya na palpak yung whistleblower na si Patigungan na yan, sabi. O. Di ba? Wala. Yan o ang batas. Eto, si Sara Duterte. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. O, ang dami na hong ebidensya niyan. O, dadaan ho ng Pebrero sa impeachment niyan. May nagsampa na dyan. Kung ano. Si Atty. Claire, kalahin mo sinampahan ng disbarment yata, pinadidisbar. O, dahil nga na sinabing, kamukha niya si Chucky. Ang lakas ng loob, no? Alam mo, hindi ka maglalakas ng loob na gumanon dyan kung wala kang palo sa Supreme Court. O, dahil, para ka naman balat sibuyas, di ba? Sinabi lang kamukha mo si Chucky, padidisbar mo na yung tao. Paano yung mga pinagmumura mong tatay mo, yung pinagsasapak mo na sheriff, hindi ka na-disbar? Pinapapatay mo na yan, hindi ka na-disbar? Pumunta ka na assassin, hindi ka na-disbar? Oh. Di ba? Ewan ko. Yun ang usap-usapan ngayon, pinadidisbar si Atty. Claire Castro dahil nga rin sa kamukha mo raw si Chucky, sabi. Oh. Parang, actually, hindi naman kamukha, parang si Chucky, ang sabi ni Atty. Claire, di ba? Anyway, bahala na. May malas niya pag dinisbar siya ng Supreme Court. Nang dahil lang doon sa salitang, kamukha mo si Chucky. Puta. Ano ba yan? No? Lord. Ano to mga boss, yun no eh. Kaya siguro pinagtatawa na tayo sa buong mundo. Kasi wala namang ganito eh. Sa buong mundo. 80 anyos, dating presidente, tatakbong mayor, nakakulong pa. At ang kaso, crimes against humanity. Sabi ng Comelec, pwede, hindi pa naman ikana. Hindi pa rin, wala pa namang ano eh. Not proven guilty. Ewan. Kibulog, nakatakbo rin senador, nakakulong, nakakampanya. Oh, not proven guilty. Sira ulo, itong pinatatakbo nyo, ito. Ewan ko, Comelec, kung anong klaseng, Ako ang may-ari ng kaluluwa niyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan. Dito sa reels na to eh. Ako may-ari sa ributan, sabi niya. May-ari ng kaluluwa ng mga kultong DDS. Tapos may nakalagay. Mga friend, hindi nyo mababasa pero nakalagay. Ama, bakit nyo ako pinabayaang makulong? Pero ano to, mga friend? Wala pa hong ano to. Hindi pa sentensyado to eh. Oo. May probable cause lang. Kaya siya nakakulong. No bail. Mahaba pa ho tatakbuhin yan sa dami ng pera niyan. Baka nga pinatakbong senador yan. Ano ba naman, Comelec? Dapat may kaso, maski na wala pang conviction. Dapat hindi na, red flag na yan, hindi na pwede tumakbo. Kasi nga, what if na convict? Ganun lang naman, di ba kasimple? What if na convict? Nanalo. Hindi na marami iisipan yan eh. May kaso nga, kaya nga nakakulong. Ang kaso, ang bibigat. Tapos pinatakbo nyo. Sabagay, hindi ako magtataka. Yun nga, Francis Leo Marcos daw siya. Nakapatid niya si Bongbong. Muntik pa ako natalo. Nakatakbo. Hindi naman siya si Francis Leo Marcos.
Siya nga si Norman Macusin. Sira nga ulo na pa. Pinatatakbo niyo buwang. Eh, marami kayong abogado dyan nasa Comelec, di ba? Oh. Eh, anong silbi niyo? Hindi niyo na sinasala yung ewan. Basta ito itong 2026 ito, bigat. Ito, 2 million Christmas bonus. Meron umanong makukuhang 2 milyong pisong Puta, 2 million Christmas bonus ng mga congressman na bisto. Ha? Christmas bonus ang ilang kongresista ayon kay Congressman Leandro Leviste. Sagot dyan ng isang mambabatas, hindi ito Christmas bonus. Ang kanyang paliwanag sa pagtutok ni Jonathan Andan. Meron 2 million pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. At baka yung iba, mas mataas, baka yung iba, for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga... Hindi niya raw kinukuha sa kanya. Maraming pera to eh. Bilyonaryo. Oo. Oo. Yung ang naging tungtungan nito sa pagiging bilyonaryo. Eh, binigyan ng kontrata to ni Digong. O, panahon ni Digong to. Kumbaga sa ano to. Dito. Pans din ni Digong. Pans. Yun na sabihin ko, ayoko sabihin kampon. bonus. Pero itinanggihan ni Deputy Speaker Congressman Ronaldo Puno. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Christmas party ka sa mga barangay captain mo, health activity. Yun naman pala paliwanag eh. Kaya binigyan ng 2 milyon lahat ng congressman. Ang dami pera, putang ina. Dahil magki-Christmas party ka sa distrito mo, siyempre mamimigay ka dyan, magpapa-Christmas party ka, kaya binigyan ng additional na 2 milyon kada congressman. Tanong, bigay naman kaya? Ay, buhay. Kawawa si Juan de la Cruz. Mantala si Juan de la Cruz, mga boss. 500. Pagkasyahin niya sa Noche Buena. Congressman, 2 milyon. Bakit eh? Laki ng sweldo ito, 2,000 kada congressman. Tapos, meron pang bonus na 2 milyon para ipamigay daw. People are expecting the congressman to show up in their district and help them. Nilinaw naman ni Leviste na ang di umano'y bonus sa ilang kongresista ay bahagi ng pondo sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Kada buwan, humigit kumulang raw 1 milyong piso ang natatanggap ng bawat kongresista sa MOOE. Ang lumalabas po, Puta, kada buwan. May additional 1 milyong piso kada isang congressman, puta. Ewan ko ano sinasabi nito Ito, walang ginawa to kung hindi magbulgar ito at saka yun nga, mga friend. Pinasok pala nito yung opisina ni Cabral. Mayroon siyang hinahanap. Kumbaga sa magulo to, magulo. Parang merong nag-uutos sa kanya. Parang lang baka may nag-uutos sa kanya na may kailangan kang hugin mo sa opisina na yun na kailangan niya at baka ay, nako. Tuloy. ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Bagay na mariing itinanggi ni House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing. I vehemently deny that statement. The House leadership does not influence or try to influence any particular congressman to vote in a particular way or incentivize them in any way. Ito, si Sayad, tsura ng mukha, Sinabi ni Secretary na pumunta ka raw po sa facility to visit RD7 and not Madriaga. Bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Yung mga picture kayo, Bibi.
kumakalat. O tayo din, may picture. So, may picture. Ano. Yung mga picture kayo kumakalat ni Ramil Madriaga, sabi nung nagtanong, tayo din, may picture din tayo. Yung lalaki yung mata, oh. Bata ni Kalate talaga, oh. Oh. Wala na, may diferensya talaga to. Ako sa at least siguro 1 milyong Pilipino. At yung mga event na yon, tulad nung inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao ang may individual pictures sa akin. At sa mga Zoom meetings ng parallel groups, more than 300 participants ang isang Zoom meeting. Propaganda lang ito, baby, sa'yo, against sa'yo. Nag-release na naman kami ng statement sa'yo. Kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yan. At kung paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. And no, don't ask about the 2028 presidential elections, right? Alam ko na yung sunod ng tanong eh. Repeat to Chucky. At ang galing, oh. Alam niya na, don't ask me, alam ko na yung sunod mo, talino talaga to si Chucky. Ay, mga friend. Basta yun lang. Hintayin natin sa 2026. Oo. Yun yung mga sinasabi, paulit-ulit. No. Yun yung mga nakasuhan, yan sila Diskaya na yan, nakakulong na sila yan. Yung mga nagtatago na, kung nasaan na, malaking kalbaryo pa po yan nitong administrasyon na ito. O, si Bonoan, kailan uuwi yan? O, yung Bersamin, Lord. Ha? Tama sabi ni Barry, ni Attorney Barry Gutierrez. Itong si Sara Duterte talaga ang parang sandata ni PBBM administration para hindi mapatalsik si PBBM. Oo. No? Kasi paulit-ulit, no? Kung anong gulo nung panahon ni Erap, no? Waiting lang yun. Tsaka yung pagbubukas ng envelope ni Jose Velarde account, nanalo pa si Erap sa Senado not to open that brown envelope ng Jose Velarde account. Oo. Yung mga natalo senador, lumabas na, dinala sa karsada labanan, and the rest is history na. Tapos na. Yun lang ho yun. Oo. Etong kay Bongbong Marcos, grabe, billion-billion. O almost hundreds of billion, no? Ay, nako. Pero yun nga, sigurado to malamang. Masasampahan ho ito ng impeachment din si PBBM. Oh. Mahaba ho ito 35 minutes, pero konti lang ang pakinggan natin kasi malapit na magkukulang pa po tayo. Ang pinag-uusapan po dito nila Idol Chris Isguera, ang nakaambang krisis para kay Marcos Jr. sa 2026. Oh. Andito sila Cielo Magno, andito si Barry Gutierrez, at si Secretary Ronald Yap. Kung alam ng presidente kung ano mangyayari sa kanya in the next 3 years. Diba? Well, you have a political crisis, you have the corruption issues, then may fiscal crisis ka pa, babagal ang growth ng economy, kung walang hustisya. Pwede rin magkaroon ng economic crisis next year. Yes. Parang gusto niya sabihin, ang sama lang hinaharap ni BBM, okay talaga. Hindi, grabe. Bayaran kami ni BBM. Kawawa yung susunod na presidente. Yes. Grabe. Utang, stunted human capital. Hindi mo ba na-realize, binibigyan mo ng bala yung mga DDS? Ayan na, pero na kayo pwede ipato kay BBM. Dami na. Kagabi pa ako nagbibigay ng tips sa kanila. Di ba? Sabi ko, pa-impeach nila sa BBM. Yan pala bayaran ni BBM. Because of, incompetence. Di ba? That resulted in betrayal of public trust. Gross incompetence. Di ba? Pero na articles of impeachment Yun ang pwedeng ikaso kay PBBM ayon kay Professor Cielo Magno. Gross incompetence, betrayal of public trust. Pa-impeach si PBBM. Sabi niya,
Oh, pag Yan na. Sabi ko nga, lalagay ko na sa Google Doc eh. Oo, bigyan nyo kay Pulong. Sige nga. Baka si Marculeta, nanonotes na. Oo. Pwede Lubayan nyo na yung mga banat. kumakain ho silang fishball eh. Parang kainan sa labas sila eh. Oh. UP yata to? Mga banat tsaka shell, lubayan nyo Huwag kang ganyan. Tutulungan na nga kayo eh, no? Libreng ano to, consultancy. Pag chinarge ko sila. Ang problema, hindi sila nag-cooperate based on logic eh. Kasi pag gumamit ka ng logic, hindi ba nasasabihin na, hindi nga pala to bayaran ng BBM? Hindi mo yung arguments para sa articles of impeachment binigay na sa atin. Nilatag eh, no? Pero anong makikita natin dito sa Oh, binigay ng Cielo Magno yung magiging article of impeachment para kay PBBM ha. Oh, tuloy. na taon? Itong napaka-eventful nitong nakaraang taon. Grabe. Ang dami nangyari. Para yung isang dekada worth of political events nangyari in 1 year. From the GAA, to the impeachment, to the ICC. To yung midterm elections. Half a year. Ang dami, no? Kaya nga napaaga yung lame duck year sa BBM. Yeah. Yan tanong, does he enough, One day ago lang ho ito, meron ho itong 89,000 views. Oh. he still have enough in his tank to reach the finish Well, line? nagkaroon siya ng breathing space nung nagbago yung tono ng Iglesia, nung tumayo yung military sa constitutional framework, no, at yung Catholic Church ay nireject yung any extra constitutional effort. Pero for how long to, Senedo? I'm not sure. Pero, sinasadya ko nga, hindi masubo. Pero decidido eh. Inilig talaga eh. Kaya, 7 pesos yan. Masarap ba? Panalo ba? Pwede. May laban ha? Di ba bawal sa diabetes yan? Ano naman bawal-bawal dyan eh. Hindi naniniwala si Senedo sa konsepto Farman. ng bawal at di bawal. Mga constructs lang yan. Wala ko sa bawal at pag-ibig lang siya, hindi naniniwala. Social construction. Pero ako, tingin ko, merong yung survival ni BBM, Yan, malamang mangyayari dahil sa isang napakagaling na desisyon na ginawa niya. yan. Pinili niya si Sara Duterte na vice president niya. At saka hindi niya pinapausad yung impeachment. Yun. Diba? Yung biggest safeguard niya. Biggest safeguard kasi pag tinanggal mo si Sara Duterte papalit eh. So, Diba ba, military, hindi yung papayag sa installation ni Sara. bakit naman? Ayaw nila sa pro-China? Because sa usapin ng foreign policy. Ganun din ang bit. Hanggang doon na lang tayo mga friend. Mahaba pa ho eh. Di ba? Totoo naman eh. Pero hindi naman desisyon ni PBBM yan na si Sara ang maging vice president niya. Actually, ang gusto talaga mangyari ni Digong nung panahon na yun, si Sara ang tatakbong presidente. Pero sabi ni, hindi ako papayag, sabi ni PBBM, hindi talaga matigas siya. I have nowhere else to go. Laban akong laban. Hindi nila mapa-atras si PBBM para tumakbong presidente. Kaya nagkaroon na ng kung ano-anong usapan na magkakaroon tayo ng term sharing, mga ganun. Yun eh. Tapos ang magiging Secretary of National Defense, itong si Sayad, di ba? Tapos si Gloria Macapagal ang magiging Speaker of the House. Yun ang mga ganun di ba? Hindi naman lahat nangyari. Yung kaya nagalit ni itong lahat ng mga plano nung nagpaplano sila na iba nung nakaupo na si Presidente Marcos, di ba? Ito nung panahon na kampanya. Ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Si Marcos, mabait na tao. Ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Si Marcos, mabait. Yan yung mga panahon na nanloloko sila ng tao. Unitives. Oo. Hotel. 32 million ang boto nung wala. Yung Sara Duterte, isipin mo makakuha 32 million votes. Puta na. Sa dami ng anak ng puta. Ano to eh. Itong nangyari natin, itong nakaraang eleksyon natin, itong presidente na ito, talagang
pwedeng ilagay sa libro ng katakataka. Ni ayaw nga nilang umatin sa mga debate presidential debate, di ba? O. Kaya nga nagwala si Walden Bello, putang ina. Debate tayo ng debate rito, putang ina, yung nangunguna na nalayo-layo sa survey, ayaw makipag-debate sa atin. Ay nako mga pers. Happy New Year po bukas. Magkulab na po tayo. Oo. Ako, conviction ang ina-type natin. Conviction, hindi ho itong tawag dito, warrant of arrest. Malayo pa ho yan eh. O, ayan no, kami sa kay Atong Ang. No. May issue ng warrant of arrest. Makukulong. Kung mahuhuli ha, kung magpapahuli. Oo, kung magpapahuli. Kung hindi natimbre yan, paano kung nakatago na? Sa dami ng pera niyan, punta na guys, paano maghanapin yan? Si Bantag nga, hindi makita-kita eh. Magkulab na tayo mga boss. Kalat ni Baya, shout out ha. Tama yung sabi ni di ba? Barry Gutierrez, yung pinili niyang vice president, yun ang totoo, si Sara Duterte talagang nakapipigil para magkaroon ng people power. Dahil nga kung mag-people power ka, hiuupo mo, sayad? Hindi kaya lang nang nagtagumpay yung people power kay Erap, nagbialiktaran na yung mga AFP, yung mga pinipol power siya. Bakit? Akala nila matino yung uupo si Gloria Macapagal Arroyo. Lalong nagka-leche-leche. I am sorry. Tsaka yung putang ng na yan ako. Hindi naman ho tayo sasabi. Yung magic na yan sa balota, puta. Talagang dapat bumalik na tayo sa manual counting. Oo. Wala ho yan Gawa ho ng tao yan Yung makina na yan. Kaya pwedeng manipulahin ng tao. Ganun lang kasimple. Diba? Kung yan din hong makina na yan, ang bibilang na naman ng boto. Tapos, at nakatakbo si Sayad. Tapos, Pilipinas. Good evening, Kasani. Hagupitin mo sila ng talong, Kasani. Huwag mong tantanan ang mga hinayupak na yan. God bless your family. God bless Kalat ni Conchita Castillo. Shout out. Good evening po, sabi niya. Sumagot si Kalat niyo. Good evening to you and wishing you happy and healthy New Year. Mabuhay ka. Hindi ko kilala si Conchita Rogelio Damaso, shout out. Karox, si Digong nyo, may-ari ng KOJC ni Kibuloy. Sigurado. Kaya nga si Kibuloy, diyan ka lang, Kibuloy. Tirahin mo ng tirahin yung mga yan. Basta, punta ka sa bundok, magdala ka ng mga pagkain doon para maraming makukuha ka ng mga sasamba sa'yo, sasambalataya sa'yo. Pero bawal kang mag-asawa, maski nag-ano ka kalibog, Kibulog, hindi ka pwedeng mag-anak. Diyan ka lang, bantay ka sa aking mga pinatatayong kaharian. At kumuha ka ng mga babatang mga pastoral para meron tayong paglilibangan. Jane Labay na shout out. Ano pa nga ba? Dami lang si Kibs. Si Jane Labay na. Hindi sila lut sa atin, di ba? Si Ali J. Sir, shout out. Nung pa naman, Karox, alam na yan nila Senator Trillanes at Kong Dilima na tayong hindi mga tanga na mga ka-warriors, yan din ang hinala natin noon pa. Hindi yan business kung hindi samahan ng mafia. Mafia yan. Di ba, Karox? Galing mo talaga, Kapersi. Justice for Kapersi. Ombudsman Rimulya, ano ba? Nasaan na si Bantag? Diyan lang yan sa tabi-tabi. Rogelio Damaso, shout out. Tama si Percy. Mandaraya na KC, lahat politiko. Kasi Mandaraya lahat ng politiko ha. Marilo Pabianak, shout out. Kaya nga po pati mga nasa gobyerno nagoyo ni Digongyo. Kaya nasaan mga common sense nila? Kaya lahat sila magkakasama sa guyuan, pero salamat sa Diyos, di nila tayo maloloko. Yun nga lang, mas mataas number ng mga hindi makapili ng tamang leader. Gustuhin man natin at tama ang pinipili natin, wala pa rin say. Lord, wag mo pong
hayaan na tuluyang malugmok ang bansang Pilipinas. Nakay PBBM yan. Nakay PBBM yan. Meron pa siyang ilang taon para gamitin ang power niya na malinis ito. Mga impacto na to. Pero kung ganyan lang ang dating, puro warrant of arrest, nakakulong, tapos hearing, ganyan. Taon ho aabutin yan. Si Enrile nga bago na nasabing nasindigang bayan na nasintensya si Enrile, di ba? Tapos sandigang bayan, bandang uli, malapit ng matigok si Enrile. Wala. Not guilty si Enrile. Kaya namatay si Enrile, malinis na tao, walang kaso. Marilo Pabiano, happy and blessed New Year sa ating lahat, mga ka-warriors. Kalat niyo, sumagot A healthy blessed New Year din sa'yo, Miss Marilu. You're one of the best, mabuhay ka. Sumagot din si Malo. Kay Kalatni, same po sa inyo, happy and blessed New Year too. And to your family, special wish ko din, mawala ang paghanga mo kay Sarah the Great Lustay. Hindi, nagbibiro lang si Kalatni, hindi siya ganun ha. Wizkid, shout out ha. Di dapat ma-freeze ang asset ng KOJC as sindikato pala ni Demonyo. Dapat talaga. Kaya nga sabi ko sa'yo, Wizkid, pag diniinan yan, Marilyn Pabiano ulit. Ang nakakainis pa, itong mga media, patuloy na tinatalakay pa. Itong mga survey, yun nga. Nakita ko na may mukha nun si Holmes. Kapag nakikita ko yun, susmarga. 3J Soap, sumagot. Ewan nga ba? Ano ba ang purpose nila para bigyan ng airtime itong si Tikya? Na ito na alam naman na sa media na DDS. Sabi ni Malo, kaya nga dagdag stress pa sa atin. Ewan ko na yung media diba? Wizkid ulit parang award, mag-donate ka, bibigyan ka ng award ni Boy Dila. Marilu Pabiano ulit. Kapersi, ipagkaloob mo nga sa isip ng mga pulis kung papaano maaresto sa salarin na bantag sa pagpatay sa iyo. Hangad namin mabigyan ng hustisya ang pagkawala mo. Alam mo, Malu, hindi ako naniniwala si Bantag ang nagpapatay dyan. Kasi si Bantag, paulit-ulit, kumbaga, sa pagkain, si Bantag, panghimagas lang ni Kapersi. Ang totoong main dish niya, si Digong. Wizkid ulit Yung bobotot, yung mga bobotante, ang dapat mamulat, di dapat magpabayad ng boto. Ito. Librado Ludovico. Blessed morning po, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Ikaw din. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Merry Christmas and Happy New Year sa'yo, Shirley J. Sir ulit Talo ang Bunyog kasi nga bumibili ng boto. Di bumibili ng boto, di ba, Atty. Enzo? Mga tanga kasi yung mga yan bumoboto ng mga magnanakaw kaya walay mangyayari talaga diyan sa Pinas. Totoo yan, Shirley Jokiano, shout out. Happy New Year to all. God bless all our country. Mary Lebron, shout out. Happy New Year sa Rox and to your family. No skipping ads. Happy New Year Arlene Tobia, shout out. Crispin Basilio, shout out. G, shout out. Happy New Year to all. And may subscriber in the years to come. Sana nga. Noni Shoho, shout out. Mga napakinggan ko kay Kapersi Lapid, totoo. Pinatahimik nga lang ng demonyong walang ya. Totoo yan, Noni. Pastor Jun Lagon, shout out, my friend. Brother Elias Isyo, shout out. David Elvin Mendoza. Good evening po, Aro, sa mga ka-warriors. Kapag nakatakbo po si Sayad sa pagka-presidente, ay talaga pong pinagsakluban na po ng langit at lupa ang bansang Pilipinas. Totoo yan, David.
kung meron man pong impyerno sa mundo, ay wala nang iba kundi ang bansang Pilipinas. Kung magiging presidente si Inday Sayad, ika nga niya, siya ang magiging presidente ng impyerno. Kaya nga, ito natin ang impyerno, di ba? Tama ako, diba? Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Niloko lang ng mga Duterte ang mga Pinoy. At sa dami ba naman ng mga bobo, madali silang napaniwala. At itong si Kibaliw na ito, partner in crime ni Digong yan. At tingin ko dyan, yung pera na umiikot dyan sa Kibaliw na yan, galing sa mga Duterte. At malaking mafia talaga yan. Nice partner nga yung dalawa na yan. Grabe talaga, Sir Rox. Isang demonyo at isang satanas. Oh. Nabasahan na ba ng sakdal yan? Ano na ba yan? Si Kibulog. May guilty verdict na ba yan? Wala pa. Diba? At mga guilty man yan, aapila pa rin yan. O, putang, kailan na matatapos yan? Putang. Elizabeth Iscare. Ito namang ICI na tinatag ni BBM, mukhang mahina ang dating niya, lalo na sa investigasyon, usad pagong. At yung mga inia-assign dyan, dapat may tapang at talino kung paano ito iuusad ng tama at may bilis. Hi BBM, diyan ka masisira kung ganito ang sistema mo, baka maunahan ka pa ng mga die-hard supporter ng mga Duterte. Sige ka. Yan. Elizabeth Iscare ulit. Oh. Totoo yan, Sir Rox. Ang mga sakim sa pera, wala yung kabusugan kasi nga, nakita nila na ganyan lang kadali sa kanila ang magnakaw kapag politiko ka. At malakas sila magpadulas sa mga nasa ibaba para tuloy-tuloy ang ligaya nila at walang sawang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi nga parang naging legal na ito sa kanila. Honorable pa nga sila, di ba? Honorable sila. Jan Dimango, shout out my friend. Pag si Sara ay tatakbo sa 2028, sigurado yan na nasa likod na naman ang Chinese manipulation. Simula na ang manipulation ng China noong 2019, kaya dapat hybrid dapat ang bilangan sa boto tulad ng proposal ni TNT Trio. Totoo. Di ba? Dapat talaga hybrid. Friend Sherby sa Peda, shout out. July 7 Alcantara, Christiansen, Annalisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend, ha? Happy New Year, Friend Sherby, ha? Sabi ni Friend Sherby. Bumabati po ng manigong bagong taon po sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Virus the Great. Nawa po ay maging mapagpala ang bagong taon. Bagong taon po para sa atin pong lahat. Kahit ubod po ng gulo at talamak na kasamaan ang namamayani at bumabalot po sa ating sobrang lugmok na bansang Pilipinas po, bansang Pilipinas po, Sir Rox. Si Lord lang po talaga ang ating tunay na pag-asa. Kailangan po siya ng ating bayan, Sir Rox. Lalo na po sa puro mga halimaw at pusakal na kriminal at magnanakaw po na puro mga maiitim ang budhi at mga walang takot po sa Diyos, Sir Rox. Kailangan po nila ng bendisyon at paghipo po ng ating pong Panginoon sa kanila, Sir Rox. Matulungan at magabayan din po sana ng tamang desisyon at gabay ng ating poong mahal na sikot, ating buong mahal. Sana tamang desisyon at gabay ang ating pong mahal na puting dahil sobra na po siyang nalulunod at timbwang na po lahat ng kanyang pamato na naglugmok po sa kanya papuntang Pumunoy. Tinahayaan niya po na nasa si Madam Chucky pagala-gala 10 ng kanyang mga kapatid na halimaw, wala po siyang magiging katahimikan. At hindi po mapapanatag ang kanyang kaluluwa sa buong ang buong sambayan ng Pilipino, Sir Rox. Dahil sila po ang malulupit na pesting anay at surot na siya pong balakid at nagpapahirap sa sambayan ng Pilipino, Sir Rox. Totoo yan. Sinturong bakal na po ni Judas ang dapat na pong gamitin po ni Muning para po masawatan niya na po ang mga pesting yawa at mga pinutukan po ng lintik na mga buwisit po na nagkalat po
sa daan. Lalong-lalo na po yan si Madam Chucky. Kikakasuhan ka niyan. Ay nako talaga, Sir Rox. Sobrang tinik po siya sa lalamunan natin lahat. Hindi po yan ang maglalakas kumilos ng ganyan, Sir Rox, kung hindi sila po walang pader na sinasandalan po, Sir Rox. Sinabi mo pa, mga Shenghot po, nakakampi po nila dahil pareho po silang naggagamitan sa isa't isa. Sana yung pong trilyon-trilyon na ninakaw ng buong pamilya na di po nila talaga kayang ubusin, Sir Rox. Isipin mo na lang po yung daang-daang milyon na ibinabayad po nila sa abogado, sa abogago nila buwan-buwan. Aba, Sir Rox, saan po nila kinukuha yun? Utak-utakot na kwarta na yun. Tas ang inilagay nila sa salin, ilang milyon lang. Sino pong kuyukot ang maniniwala sa kanila? Naku, Madam Chucky, parang awa mo na. Ha? Sobrang perwisyo at pagnanakaw ng buong pamilya nyo ang naidulot nyo sa bawat Pilipino. Magsitalo na lang kayo dapat sa bangin. Baka sakali magpiesta at magbunyi ang buong sambayanan dahil sa wakas ang mga demonyong impaktong satanasyon tuluyan ng naglaho at natunaw sa mundo. Pwes, mga Judas, Barabas, Cestas, mga Leche, Kinam. Bagong taon, may ulo yung Tia Deli. Ha? Elizabeth Iscari ulit. Dagdag comment ko pa po dito sa survey nito. Dapat lang siguro abolish na yan kasi mga bayaran lang yan. Kung sino nagpapasurvey, siya ang mataas na survey. O di ba, kakawalang gana sistema, buwisit. Ewan ko nga ba? Puta. Armando Cabrera, shoutout. Happy New Year, Karox. Aasenso lang ang may PHL kung makukulong ang mga pusakal na magnanakaw sa kaban ng bayan. Roger Quaresma, shoutout. Tama po, sindikato ang dalawang yan. O, di ba? Sheila May Santos, shoutout. Tama po kayo. Ganun po ang iniisip ko. Yung lang sa Glory Mountain, malawak ang mga roads doon. Ilang bilyon ang gas doon. O, diba? Tapos sabihin mo dahil, putang ina, tanga na lang talaga naniniwala sa mga demonyo na yan, puta. Simon George, shout out. Ang totoo po dyan, Karox, ma-commit sin ay man-commit sin because man is a slave of sin. Totoo yan, Simon George. Joselito Mabait, shout out. Rodelia Alpilor. Hello po, Sir Rox. Diyos na mahabagin, maawa po kayo, naway malutas na ang problema ng aming inang bayan dahil talamak na po ang dinulot ng mga Duterte. Please po, amin. Ingat po tayo lahat at masaganang bagong taon and God bless us all po. God bless, Rodelia. Ha? J Show po. Hello, Sir Rox. Bago ang lahat, manigong bagong taon sa atin lahat. Nawa ay mas magaling, mainam ang taong papasok. I-welcome natin ang 2026 with hope and blessings from our Lord, from our God, Lord Almighty. Happy New Year to all. Happy New Year! Friend 3JC Hope. Sana nga. No? Dolor Garcia, shout out. Adoracion Timaranan. Jaime Bingson, shout out. Happy New Year sa inyo mga boss, ha? PJC ulit to. Sir Rox, totoo namang si Ghost D ang may-ari ng KOJC. O yun, dahil sa kanya, kahit sa kanya nga pinamana ni Kibbs, di ba? Pero siyempre, para di halata, ito na. Kunwari simbahan yan, hay, yan ang kasuklam-suklam sa ating Diyos. Ang gamitin mo ang kanyang pangalan sa kasamaan. Kaya ni Kristo. Ang tunay na simbahan ay yung naniniwala sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos. Itong KOJC, di ba sabi si Kibbs, nagkamali daw si Jesus kaya siyang na-appointed son kuno.
Sobrang nilang nilalapastangan ng Panginoong Hesus. Kaya naman, ang parusa sa kanila ay ayan na nga. Hindi pa tapos yan. Hindi pa nga napaparusahan. Nakakulong lang siya. Kasi Nobel yung kaso niya. Pero dadapot subalit. Pag nayari ang eleksyon, wala na. Lalaya yung hayop na yan. 3J Siop ulit. Alam mo, Xerox, sabi sa Bible, what good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? Matthew, talagang nagbabasa ng Biblia itong friend ko. Kaya ikaw man ang pinakamayaman at sa buong mundo, ginto at lahat ng gamit mo, daya mo na rin ang ngipin mo. Ang kamay mo puro pera ang hawak. Pero pag humarap ka na sa iyong manlilikha, nasaan na ang mga kayamanan mo? Maipagmamalaki mo ba yan sa Diyos? Saan ka pupulutin? Sa bagay, hindi nga sila naniniwala sa Diyos. Yun nga. Pero yun nga Xerox. Di sila naniniwala sa Diyos, pero merong totoong Diyos na magpaparusa sa kanila. Hindi nga sila naniniwala dyan, friend. Hindi nga sila rin naniniwala sa kaluluwa, whatsoever. Ito nga impyerno eh. Kaya yung mga hayop na naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa Diyos, di demonyo kayo, putang na kayo. Ganun lang kadali. 3J Show po nito. Wala nga kasiya ng mga kurap dahil sa addict na sila. Wala na rin silang konsensya. Kaya kapag hindi sila nakulong, magpapatuloy lang sila sa mga pagpatuloy ng magpapatuloy. Kaya nga, di ba, Xerox, sabi ko, dati patago pa ang pagnanakaw, ngayon lantara na. At proud pa silang pinagmamalaki pa nila tulad ng mga dismaya. Di ba, proud na proud pang ipinakita ang kanilang mga ninakaw? Totoo. Alamin ang totoo, shout out. Tama po lahat. Tama po, dapat may age limit sa pagtakbo sa gobyerno. Totoo. Tsaka dapat yung tumatakbo sa gobyerno, Comelec. Ipasuri nyo kung may tama yung utak. Dapat meron kay psychiatrist. Oo. Tangin nyo, patakbuhin nyo, baliw. Oo. Gaya yung si Mangusin, pinatakbo nyo. Hindi naman siya si... Ano ba? Federico Mandak, shout out. Happy New Year, Xerox. Karok, sabi niya. 3J Show ulit, Xerox, happy New Year to you and to your beautiful family. May our good Lord bless the New Year with hope, love, peace sa ating bansa. At manaig nga ang katarungan. Let us thank our Lord for the year 2025 sa mga blessings sa ating tinanggap. Happy New Year. Happy New Year sa buong pamilya mo. Friend, Jane Labayna. Oo. At sana, huwag mong masyadong ini-spoiled yung balat mo sa paa. Take care always, my friend. At sa lahat, maligayang bagong taon po sana. Itong bagong taong darating. Malabo man. Umasa po tayo sa Panginoon. Sa Kanyang tulong. Napuksain itong mga demonyong nagkalat dito sa gobyerno. Magandang gabi po. Happy New Year po ulit, mga friend. Oy, wag ko kayong yun yung maraming pera pambili ng paputok. Wag po. God bless.